were my fears for the life of my father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go. Wants to go back. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang kasi sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Sa pangamba niya po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa budget, parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa OVP OVP kasi and na yung new set of names daw po which Ortega dubbed as Team Amoy Asim included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment, nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget, and then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong sinabi? Wala ako sinabi kahapon. Ang mga tao hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, your wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. It was very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi daming anomalya. Magpa-drug test mo ang criminal at saka mga drug addict. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami nakikita VP, how are you managing yung case ng father ninyo, tapos yung may impeachment pa kayo? How are you managing everything? Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers.
So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. May Filipino lawyer VP? na po kayo napili? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyer sa ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. Ma'am, meron din po kayong VP, on the binanggit lighter kahapon na side, nasabi can we niyo, invite don't you have for a country dinner? in 2020. We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Ay! Going... Opo. Can we give this to PRRD? Taga saan kayo ma'am? Samal Davao. This one I want to give him this one. Pwede siya ma'am. Dito na lang Ulog, para ma'am. makita niya tanan among rally at kahapon po makita niya tanan ang mga nag-rally para sa iya. Yes ma'am, pwede dito. VP. Asa din mo? Taga saan? Taga Belfast. Okay. Regards, mini worship. May tanong yata. Oo. Sir. Ganihan nakadawat og bomb threat ang OBP. Yes, sir. Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Did they call you about it po nung Yes, ma'am. nangyayari? Kaninang umaga. Nag-usap po kami. Wala namang, walang napahamak pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw. Sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So, yun lang. I'm sorry, clarify ko lang po kasi kahapon din po sa speech niyo ma'am, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2028. Yes. Ano po kaya ma'am yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa project. gobyerno. But what's your decision? So, I know it's so early, pero parang 50-50 ba? O ano? It's What will be the factors? It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa kanila, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So would you would you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nila? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka Ma'am, you because can have our otherwise that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang naghihintay advice din. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So, December of 2026, supposedly yun. Dapat merong decision. So malalaman Because at ng that time, kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Pwede matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy.
syempre before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Yung kapit ng Duterte. Yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. So there's a possibility that she will be adopted by the camp or the alliance of Duterte? Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun, ma'am? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Alright. Ang Iceland, kamusta na? Okay lang po. Ikaw yung hinihintay namin. Nag-rally kami. Huwag ka dyan man kasi